Marami ang nababahala sa umano'y hindi maayos na kalagayan ng mga hayop sa Manila Zoo. Merong ang ilang grupo na naglunsad na ng kampanya para ipasara ang halos 52 taong zoo sa lungsod ng Maynila. Nakatutok si Steve Daimita. Usap-usapan na sa Twitter at blogs ang di umano'y di maayos na kondisyon ng mga hayop sa Manila Zoo. Trending nga ang salitang Manila Zoo sa naturang social networking site. May mga naglunsad pa ng signature campaign para ipasara ang halos 52-year-old zoo sa Maynila. Maging ilang mga celebrity, nakialam na rin. Tulad ni Ann Curtis na namataan naming kumukuha ng litrato ng mga hayop. Nasa 5.5 hectares yung kabuang lawak nitong Manila Zoo, tahanan ng mahigit 120 species o uri ng mga hayop. Nasa 650 yung kabuang bilang nila. At ang pinakatampok na atraksyon dito ay ang elepante na ang pangalan ay si Mali. Magto 34 years old na siya at bukod tangi dito sa Pilipinas. Kung ang grupo ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang tatanungin, isa raw si Mali sa nakakaranas ng tinatawag na zoocosis, sakit na bunga ng pagkabagot ng mga hayop na nakakulong sa hawla. Kaya mahigit 7 taon na raw nilang ipinapanawagan ang pagsasara ng zoo. Napakalupit nito sa mga hayop. Kung titignan mo yung tubig nila, yung iniinuman nilang tubig, karamihan puro lumot. Tapos pinapakain lang lalo na kay Mali, pinapakain siya ng isang loaf ng bread. Yun ang papakain sa kanya sa loob ng isang araw. Na kung titignan mo, hindi ito yung talagang kinakain ng mga elepante. Ayon sa veterinaryo ng zoo, hindi raw totoong kapos sa pagkain ng mga hayop nila. Sa 50 million pesos na pondo kada taon, 14 million pesos ang nakalaan para sa pagkain at gamot ng mga hayop. Habang para sa maintenance at operational expenses ang natitira. Hindi mo masasabi kung mataba ang isang hayop ay healthy na. Usually, ang hayop na healthy, dapat mga anak yan dumami. If the animals are not healthy, hindi dapat sila dumami rito. Isinasaayos na rin daw mga kulungan at bukod tanging ang aviary at kulungan ng mga unggoy ang naiwan dahil kapos sa pondo. Kaya plano nila magpatupad ng 100% increase sa entrance fee. Mula 40 gagawing 80 pesos na. Malaki maitutulong kasi hindi na kami kukuha ng budget sa city government. Mas maganda kung maano kami ng 80 pesos, meron na kami funds for development. Mabilis lang namin ng magiging development dito. Baka makabili pa kami ng additional na mga hayop. Si Manila Mayor Alfredo Lim hindi raw papayag na ipasara ang zoo. Katunayan, nag-request pa nga raw siya ng dagdag na elepante at ibang hayop mula sa ibang bansa. Kung pasasara rin lamang, di sana pumayag na ako nung araw pa na ilipat na sa Cavite o sa Tagaytay. Pag nilipat ko yan, kawawa naman yung mga tiga Maynila. Mawawalan sila ng zoo. Ang dami nga nagkaka-interest dyan sa lupang yan dahil gusto nila gawing commercial Ang palasyo naman hinikayat ang mga individual o grupo na maging kabahagi sa rehabilitasyon ng Manila Zoo. Para sa mga donasyon at rehabilitasyon ng Manila Zoo, maaring tumawag sa numerong naka-flash sa inyong TV screen. Steve Daimita, Nakatutok, 24 oras. Handa na raw ang Administrasyong Aquino na sampahan ng kaso ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Ang pangako ng Pangulo, malapit na. Mula sa Clark sa Pampanga, Nakatutok live si Claire Delfin. Claire? Mel, mismong si Pangulong Aquino ang panauhing pandangal sa National Assembly ng Philippine Council of Evangelical Churches sa Clark, Pampanga. At bahagi nga sa kanyang talumpati ay nagbitaw siya ng babala para sa mga taong nagkamal sa kaban ng bayan. Ang alok naman sa kanya ng Protestant Church, suporta at pakikiisa sa mga programa nito kontra korupsyon. Nasa huling yugto na raw ang Aquino sa laban nito sa katiwalian. Kanina sa kanyang pagharap sa mga miyembro at obispo ng Protestant Church, tiniyak ni Pangulong Noynoy Aquino, handa na ang lahat para masampahan ng kaso ang mga taong nagkamal sa kaban ng bayan. Papunta na po tayo kung matuturing doon sa huling yugto chapter. Magsasampa na po tayo ng mga sakdal sa kinaukulan, talagang ibubuso lahat ng ating kakayahan para magkaroon ng mga conviction at makulong yung may sala. Pero ayon pa sa Pangulo, walang personalan. Excuse me, hindi namin kayo pinapersonal. Paniniwala po natin, hanggang walang nakukulong, para na rin nagsalita tayong manigurado kayong malaki ang makulimbat nyo para siguradong ligaya nyo. Hindi po pwede yan.
the purpose of God. Kaya naman, welcome development sa Pangulo ang alok ng Protestant Church o Philippine Council of Evangelical Churches na makiisa sa programa ng gobyerno kontra korupsyon. Ito talaga magbubuhusan ng lahat ng galing, lahat ng abilidad, at dito magkaalamanan na sino nga ba magtatagumpay. Ang PCEC naman, bagaman kinikilala ang constitutional provision on the separation of state and the church, hindi raw sila maaring magmaang-maangan na lang at manonood sa milyon-milyong Pilipino sa kahirapan at patuloy na naging biktima sa pang-aabuso ng ilang nasa poder. We know that the church exists to be the salt and light of the society, and we can be agents in bringing national transformation. Hindi rin nila mapigilang magsalita. Kontrobersyal na pagtanggap ng ilang obispong Katoliko ng pondo at mga mamahaling sasakyan mula sa PCSO. Simulat sa pool, wala raw silang tinatanggap na pondo mula sa PCSO o PAGCOR. Ang aming position, we are against all forms of gambling, kaya kung kami ganon ay mawawala ang aming moral ascendancy tungkol dyan. Gayunman, naiintindihan naman daw nila kung bakit tinanggap ng ilang obispo ang ilang PCSO funds at gifts. Naiintindihan namin ang kanilang kalagayan dahil ito naman ay voluntaryong ibinigay sa kanila at nagpapasalamat kami na voluntaryo lang ibinabalik sapagkat wala namang malisya sa kanilang ginawa. Mel, para rin daw mailagay sa tuwid na daan ang mga bata na silang future leaders ng bansa, nag-deploy na ang Protestant Church ng volunteer teachers sa lahat ng pampublikong elementary at high schools sa bansa para sa pagtuturo ng values formation sa mga bata. Mel? Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin. Napamahal na raw kay Richard Gutierrez sa mga kasamahan niya sa Captain Barbell. Isa riyan si Jillian Ward na inilibre ng kanyang Kuya Teng sa isang world-class circus act. Makiksika kay Nelson Canlas. Magkahalong excitement at lungkot daw ang nararamdaman ni Richard Gutierrez sa nalalapit na pagtatapos ng Captain Barbell. Naging pamilya na raw kasi ang turing niya sa mga kasama niya rito. Nagsimula kami January, so medyo matagal ko rin nakasama yung mga tao dito. Nag-enjoy naman kami sa taping. So, may miss ko rin yung grupo. Pero hindi raw mapapahinga si Richard ng gusto dahil sa pagtatapos ng Captain Barbell. Nakatakda na siyang gumawa ng isang documentary para sa GMA News and Public Affairs. Kasunod din ito ang pagsabak niyang muli sa mga hamon ng Survivor Philippines. I'm excited to go to the island kasi yun naman talaga yung hilig ko. Nakabahan na naman ang nanay mo. Yung mga adventure dun sa island, inaabangan ko rin. Kung ano talaga mangyayari at living in the island. So it's gonna be exciting. Bago matapos ang Captain Barbell, nanood ng pagtatanghal ng world-renowned Cirque du Soleil na Varecay ang Kapuso Hank. At ang kanyang date, ang kanyang co-star na si Jillian Ward. Kwento ni Chard, habol daw siya ng habol kay Jillian habang nakikipaglaro ito sa mga pamangkin niyang sina Lorraine at Venice. Parang akong yaya ni Jillian kahapon. Habol ako ng habol sa kanila kasi takbo ng takbo, ang kukulit. Pero ang nakakatuwa makita na nagkakasundo sila ng mga pamangkin ko. Nanood kayo ng Varecay? Apo, yung Varecay ang ganda-ganda. Varecay in the world and the Varecay. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Heart Evangelista Daniel Matsunaga nagkwento tungkol sa bakasyon nila sa Brazil. Tutukan yan. Abangan! Sa bisperas ng kanilang biyahe sa Bahrain, ang Team Ascals, todo ensayo pa rin. Video ng mag-iinang itik na tinangay ng hangin. Patok sa internet. Ay, kuwawa, oh. Mga umaasang papalarin sa pinakabagong game show ng GMA. Buong tiyagang pumila para sa tiket. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.